Yo! Shalom everyone. Shalom mga kapatid. Musta? So, it's been a while nung last na napag-vlog ako. And, ano, share ko lang guys na sapat ako ng bahay ko ngayon. Yan, chill lang tayo dito sa labas ng bahay. Puo po sa labas. Kahit malamig, sana di ubuhin. Pero yun nga, yung vlog na to, parang na-focus siya about sa government. Usapang government guys. Dami na naisip. Yan. Usapang government authorities. Country leaders yan. And disclaimer lang guys yung mga sasabihin ko ngayon is ito'y base lang sa akin pag-observe, research, ganyan sa mga alam ko at tanging mga opinion ko lang din syempre. Kung against kayo sa mga magiging comments ko or parang masasabi ko, I understand, pero kaya sinasabi ko lang na ito'y based sa opinion ko and lahat tayo may kalayaan makapagsalita. So sign lang when it comes to government, usapang government or authorities, lalo na dito sa Pilipinas, isang malaking parte yan ng pamumuhay natin mga Pilipino, ng usapang government, authorities, lalo na malapit nata ang botohan pagkaalam ko. And actually kakatapos ko lang din manood ng news sa 24 oras ata yun. And I'll be honest with you guys, no sugarcoating. When it comes to government na usapan, sadly to say, mas madami kang maririnig na negative thoughts, or negative reactions or opinions regarding sa usapang government dito sa Pilipinas. Mga news na nakakalungkot, most likely corruption, kahirapan, pagtaas ng bilihin, yung mga nakapintig ng tenga yan yung mga usapan ganyan. Pati depensa ng bansa natin, mga parang armies or parang securities, ganyan. Yun yung base sa mga napapanood ko lately. And yun nga, nakakalungkot dahil nga pag madalas negative, almost puro negative yung mga narinig pagdating sa usapang government. Nakakalungkot lang talaga isipin na yung parang imbis na yung mga leaders natin o yung mga higher ups sa government natin, yung parang magiging natin bilang motivasyon or ma-encourage tayo ganyan, is minsan sila din yung or madalas sila yung parang nagiging dahilan kung bakit parang mas nakakabwisit mamuhay yung ganyan dito sa Pilipinas. Pero bigla ko din na-realize habang parang iniisip ko siya talaga, parang mga isang oras ko siyang iniisip ngayon. Wala ba tayong ginawa hindi mag-complain? Yun lang yung napansin ko kahit sa internet, puro bakit ganito si president, bakit ganito si congressman, senator, dapat ganito, dapat ganyan, may mga ganon, which is hindi natin may iwasan bilang tao, yung parang comparing, yung dapat ganito, dapat ganyan, paninisi, nakakalungkot. In the first place, tayo din naman kasi yung bumoto sa kanila, or parang tayo yung mga tao yun naghalal para sa kanila. Madami tayong mga binoto, madaming naging leader ng government natin or naging part ng government natin na madami tayong expectations, pero hindi lahat ng mga sinabi nila or mga plano dapat talaga is yun natutupad or napupulfill. Yun, hindi talaga lahat. Sa naging president, hanggang sa pinakababang
klase ng government leader, barangay man yan, ganyan. Hindi lahat ng mga pinapangako na hindi talaga lahat natutupad. Yun yung observation ko. O baka meron na mag-react dyan, sabihin nyo, hindi, yung iba naman, iba yung binoto ko, ganyan-ganyan. Iba yung binoto ko, ganyan-ganyan. Oo, nagigits ko yun. Nagigits ko yung punto na yan. Pero, hindi mo rin pwedeng masisi na parang, to kasi, sila kasi binoto nila si ganito, si ganyan, ganyan. Hindi tayo ganun. Kaya nga may botohan eh. Kasi, paano malaman kung sino talaga yung mas papabot? Ganyan. Yun yung mismong punto ng botohan natin. Kung sino yung para sa mga tao madla yung mas pabor na maging pinuno ng bansa or ng isang komunidad. Yan. So wala dapat tayong blame or hindi na dapat tayong magsisihan sa isa't isa na ikaw to kasi ba't binoto mo sa ganito ganyan, which dapat ang ginagawa lang natin dapat is mag-improve bilang tayo mga personality, tayo mga mamaya Pilipino. Imbis na lagi tayong complain, tayo mismo din yung maging dahilan ng pagbabago. Tayo yung magpasimula din ng pagbabago. Ganyan. Madami kasi ngayon matamaan, maging honest na ako. Madami ngayon complain. Pero yung mga bagay na pinako-complain nila, sila lang din naman yung dahilan. Kalinisan, basic na mga dahilan, kalinisan. Ano pa ba? Aksidente. Mga ganyan. Yung katulad nga dyan sa last vlog, sa vlog ko doon sa about sa motor. So government yun. Related din siya sa government. Dahil na-aksidente ng dahil lang sa tao lang din. Dahil sa sarili nilang kagagawan. And madalas tayo mga tao, lagi natin sinisisi yun sa iba. Or sinisisi natin, lalo na sa mga taong mas mataas sa atin. Which is, hindi din lahat control nila. And na-realize ko na mahirap talaga. Dapat ma-realize natin mga tao yun. Mahirap supervise or mag-lead sa isang komunidad. Ako nga bilang naging leader sa isang school ang hirap na maging leader sa isang school bansa pa kaya or barangay pa kaya, syudad pa kaya maging leader sa isang ganon. So we need to be patient with them, na intindihin din sila regarding sa mga pangyayari sa buhay nila, kasi tao din naman sila may kanya-kanya din silang sariling buhay or pero number one, pina-priority din dapat is yung paglilingkod sa bayan, which is hopefully, and I pray syempre na ginagampanan din talaga ng lahat ng mga leaders natin, government or any kinds of our leaders. And yun nga, katulad ng sinabi ko, instead of complaining, we should pray. Pag-pray natin sila, guys. Nalungkot isipin na parang yung ibang tao, parang yung prayer, ginagawang backup plan, ganyan. Which is hindi dapat ganun. Yung pag-pray dapat yun pinakasimula sa lahat-lahat. Yun dapat yung parang pang starter mo prayer. We need the guidance of our God pagdating sa mga pagdedesisyon. At yun nga, pag-pray natin sila, guys. Sabi nga ni Rick Warren, if you prayed as much as you complain and quarrel, you'd have a lot less to argue about and much more peace of mind. Which is totoo. Parang yung pag-pray, mas na pag binibase mo talaga or parang tinatas mo kay Lord, mas nagkakaroon ka ng peace of mind. Totoo lang. Yun na ba't ang ginagawa natin, especially sa mga mga magli-lead para sa atin. Let's pray for them.
Kasi bilang tayo, syempre ginagawa natin yung best natin bilang maging mabuting mamamayan sa ating bansa. Let's pray for them na bigyan sila ni Lord ng knowledge and wisdom sa pagdidesisyon, understanding sa mga situation na nangyayari sa bansa, hindi lang sa bansa, sa community, and yung strength, yung health nila pagdating sa health, strength sa pagharap sa lahat ng problema na haharapin. Yun yung isa sa mga mahalaga talaga. Pag-pray natin sila, imbes na lagi natin sila sinisisi, lagi tayong post sa FB, ganito, kayo ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado lahat. Even though na sobrang dami mong pera, sobrang taas ng posisyon mo, hindi lahat kontrolado mo. Kaya, let's pray for them. Sabay ng tayo, sinisikap natin na maging mabuting mamamayan. Panalangin natin yung mga leaders natin or mga namumuno sa atin is gabayan ni Lord. Kasi si Lord din naman yung nag-anoint sa kanila sa mga position na ganyan. Sabi nga sa 1 Timothy 2 verse 1 to 4, I urge then first of all the petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So yun, pag-pray natin sila, hindi lang tayo dapat yung pag-pray natin yung puro sarili lang natin, yung mga gaganda lang ng buhay natin, hindi ganun. Pag-pray natin sila kasi mahalagang bagay yung mga decision nila sobrang laking maging epekto sa atin. Sabi nga din sa Proverbs 24 verse 5 to 6, a man is full of strength, and a man of knowledge enhance his might, for by wise guidance you can wage your wars, and in abundance of counselors there is victory. May victory sa atin, lalo na pag yung mga nagli-lead sa atin is knowledgeable, full of strength, and yun nga, meron guidance ni Lord, anointed ni Lord. Galang natin sila, even though na minsan talaga maiinis ka or sasama loob mo, mali-disappoint ka, but that's life and I believe they're trying their best as much as possible. They're trying their best to make it up to us and giving their best to serve. And tayo mga tao, mamamayan na pinagsisilbihan nila, let us do our best to become a good follower and yun nga, mabuting mamamayan dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, o kung saan mang bansa ka, maging mabuti tayo mamamayan sa ating bansa. And let's pray for our leaders, kasi lahat tayo kailangan natin ng guidance ni Lord. And if we let Lord or God guide us, talaga hindi tayo hindi niya tayo papabayaan. So sinabi niya sa Jeremiah 29:11, guys. Maganda yung plano niya para sa atin. So yun lang yung gusto kong i-share ngayon.
I want to share lang yung nararamdaman ko and yung insight ko regarding sa government natin. And I want to say na I will still support kahit sino man yung manalo sa natin, sa government natin. I will support kung sino man yun, mababarangay man yan or sa pinakamataas yung presidente natin. Support natin sila kasi ginagawa din nila yung best para mag-serve din sa tao. Lahat tayo nahihirapan, lahat tayo may mga araw-araw tayo nagdi-decision. Mabigat yung decision na nakapatong sa kanila kasi yung decision sa kanila hindi lang sila yung maapektuhan, yung part ng community nila or yung part ng parang nililidan nila, madadama yun. So let us pray for knowledge and wisdom for them, for the strength na binigyan sila, yung guidance na gagamitan para sa kanila. So yun lang mga kapatid. Hopefully naging magandang eye-opener sa ating lahat. Yun lang yung gusto kong i-share sa vlog na to. Sa susunod ulit, pray than to complain. It's better to pray than to complain. So yun na muna mga kapatid. Stay safe kayo lagi. God bless. Love you guys. And tandaan nyo, Jesus loves you. Shalom mga kapatid.